Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong among sa Himpapawid. Si Father Pep Bakay po ito. At welcome po sa ating Tuesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. At dito pa rin po tayo nakikinig sa ating Archdiocesan Radio Station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. At ika-16 ng Pebrero po ang ating date, no? Of course, talagang tatlo na lang kami. Wala na yung isa. At nandito yung ating mga Tuesday Go-Go Girls. Yan. Okay, bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga listeners. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. And today is the first week of Lent. No po, napakagandang selebrasyon na Kwaresma na po. At siguro salubungin natin ang Kwaresma ng hindi malungkot kung hindi masaya, because we're hoping for the resurrection of Christ. Kaya dapat po masaya. Nung unang panahon kasi malungkot Opo. pag Lent. Pero ngayon hindi na, alam na natin bakit dumarating ang Lent, no? Because we're waiting for something. Iyan. Okay, Sister Rose? Opo, benging Diyos po kay katamungan. Kumusta na kayo po? At wag po kayong aalis dahil tinuruan tayo ni Jesus kung paano po manalangin. Ayan. Yan ang ating ebanghelyo, no? Opo. Napakaganda. And of course, kanina lang, yung nasabi ko off the air kanina, nalulungkot ako sa nangyari diyan sa provincial jail natin, no? I've heard nasunugan sila. Opo. So, I am not very sure about the extent of the damage, no? Pero wala naman natang namatay, no? Opo, But wala po. may mga nasugatan ba? Opo. Kasi nagtatakang kami, no, ni Sister Son, na medyo parang hindi na nagte-text, hindi kahapon nagpaparamdam, sila yung nag-text, ganyan, no? So, we hope, baka may mga nakikinig dyan sa ating provincial jail, no? Give us an update po kung ano yung the Opo. extent of the damage, no? Kung ano ba po yung nangyayari dyan sa inyo, no? We are really very much concerned po dahil alam nyo naman po ay kapamilya, kabahagi na po, kabarkada. Opo. Ang ating po mga inmates dyan sa provincial jail, no? I hope that everybody is okay now, no? Dyan sa ating pong provincial jail. Okay, Sister Son, Sige. ibigay mo na yung ating mga text line numbers. Ipagtalakayan po kayo sa amin. Mag-text lang po kayo at babasahin natin on the air ang mga sharings ninyo. Smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Para po sa mga gustong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, no, just type REG, all capital letters, and then space, your full name, and then space, the name of the vicary, parish, or your school. O kaya po yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. Once registered, ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord. No? Kung may mga kahilingan kayo, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. Pinapasalamatan po natin ang ating nagbe-maintain ng SMS service, no? Si Ate Son Basco. Birthday niya kahapon, Our Lady of Victory. So, belated happy birthday, Happy Sister birthday Son po. Basco, no? At maraming salamat sa inyo pong pag-aantabay, no? Dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, kung gusto niyo naman pong manood sa internet, nasa live streaming po kami, www.ustream.tv. Then search po ninyo yung Bright FM 91.9. Yung mga nakaraang episodes naman po namin, pwede nyong buksan sa Facebook natin, Barkadahan kay Kristo Pampanga.
Ayan po. Thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook account. At siguro, ewan ko kung nakikinig siya ngayon, no? Baka pauwi na. Si Father Bong kahapon, no? Yung guest natin. Oo, thank you po, Father Bong The Romano. Parish Priest of Muñoz, Nueva Ecija. Yung, Nueva Ecija. nagkaroon kami ng ambush. Na guest. Ambush interview sa kanya. Opo. Whatever, no? Dito sa kahapon sa mga ating, sinamahan kami Opo. sa ating episode kahapon, no? Ang dami Sana niyang maulit, naikwento. Among. Yes, Ang thank you, dami Father niyang Bong. naikwento At we hope na maganda yung resulta ng iyong mga medical test, no? Diyan sa Mount Carmel. So, balitaan mo kami, classmate, kung ano yung mga naging result, no? Ng iyong mga examen. Okay. Sige, at babasahin po sa atin ni Sister Rose ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tularan. Alam ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan, bago pa ninyo ito hiningi sa Kanya. Ganito kayong mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kung hindi, iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay, Okay, Sir Son. sige, napakaganda po ng gospel natin ngayon. Although siguro sasabihin nyo, ay, alam ko na yan. Opo. Kasi the most common prayer na talagang dinadasal ng isang Katoliko, ano po. Pero gusto ko pong mag-focus sa dalawang bagay. Una po, nung tinuro ng Panginoon ang prayer na to, ang dasal na to, para bang sinasabi niya sa atin yung tunay nating dignidad, no? Our true dignity, no? Kasi nga naging anak tayo ng Diyos. We belong to the family of God, no? Napakaganda kasi nga, di po ba, ang una nito talagang binabanggit ang Diyos Ama. Kaya yun nga po, tayo kasama sa pamilya ng Diyos. Ito yung tunay nating dignidad. Kaya siguro nga nung tinuturo ito ng Panginoon, talagang yun ang gusto niyang ipakahulugan sa mga disciples niya, no? Yun. And then ang pangalawa, yung mismong prayer, no? Gusto kong i-quote si Mother Teresa. Sabi ni Mother Teresa, if God answers your prayer, He is increasing your faith, sabi niya. If He delays, He is increasing your patience. If He does not answer your prayer, He is preparing the best for you. Yan. So, mag-focus ako dun sa panghuli kasi kung minsan sinasabi natin, bakit ang tagal ko nang pinipray ito? Bakit hindi pa nag-grant, hindi pa sinasagot ng Panginoon? Siguro po kahit ganun huwag tayong tumigil, no? Kung 1 taon na, 2 taon na, 3 taon mo nang pinagpe-pray ito, or maybe 10 years na, huwag po tayong tumigil. Sige pa rin po, no? Kahit na hindi pa binibigay ng Panginoon. Sabi nga ni Mother Teresa, He's preparing the best for you. Kaya hindi pa binibigay. So, yun. Amen. Amen. Opo. Sir Rose. Ano po,
yung Our Father, pakiramdam ko po napakapalad natin, napaka-privilege natin na tinuro po sa atin to ni Jesus. Dahil nga kamukha po na sinabi nyo kanina, Ma'am Son, yung alam niya kung ano yung kailangan natin. Una-una po, sa mga charismatic, alam po ito, yung acts. Unang-una po, di ba, adoration. Yung 4 kinds of prayer. Opo. In-honor natin. Una lagi po yung sambahin ng ating Ama sa Langit. Tapos yung contrition, hihingi po tayo lagi ng tawad. Tsaka syempre alam naman po ng Panginoon yung mga pangangailangan natin bilang isang tao. Kaya nabanggit po ni Jesus dito na kahit hindi pa daw po natin sinasabi, alam na niya yung kung ano yung nasa kalooban po natin. Kaya dapat matuto po tayong maghintay. Ayun po. Wala sa ano yan. Kung mahaba, kung maganda yung mga salita natin ginagawa. Ala namang kaya na itangking kapampangan. Singka santing. Words. Singka kaba. Singka. Wala naman po dyan, no? Dahil nga sabi ng Panginoon, no? Alam na ng Panginoon yung ating inihilingi, no? Bago pa tayo magsalita, bago pa tayo magdasal, no? Yung tama yung sabi ni Sister Rose, no? Kaya nga yung Our Father, it really starts from that kind of prayer na kailangan una muna, no? Adoration, lalong-lalo na thanksgiving, no? Tapos contrition nga, pinakahuli talaga yung Supplication. Kaya nga yung give us each day, di ba? Our daily bread. Kaya nga medyo second part yun, no? Yung paghingi natin naman kailangan natin. Pero bago tayo humingi, ay kailangan we know how to give praise, no? We adore the Lord, yung we tell him, Lord, you're so kind, you're so good, no? You're so loving in spite of the fact that I am a sinner. You're merciful. Kailangan natin na sabihin muna yon at i-acknowledge sa ating buhay, no? Ako yung isang analogy ko ito, ay parang pagka pumupunta ka dyan sa mga fast food store, hindi ba, order ka ng hamburger, order ka ng french fries, ano pa may mga masarap dyan, di ba? Sunday, yan, no? Tapos hingi ka, di ba? Of course, magbabayad ka, no? Pero, sige, kumain ka ng hamburger, ng french fries, lahat, no? Hihingi ka, of course, no? Tapos bibigyan ka. Pero, para sa akin, kung minsan, ang nakakalimutan natin, sino ba yung naghanda dyan sa french fries na yan? Sa hamburger na yan? Sino ba yung nagluto dyan? Kung minsan, hindi na natin, tinatanong. Minsan, hindi naman natin napapasalamat, no? Diba? Hindi natin na-acknowledge, no? Basta tanggap na lang tayo ng tanggap, hingi. Pag nakuha natin, tanggap ng tanggap, yung pinanggalingan yan, no? Kung saan nanggaling yan, no? Sino ba yung nagbigay sa atin dyan? Anak ko, minsan, dyan tayo mahina, no? And I think, ngayong panahon ng Kwaresma, because it's very obvious, no? Kaya isang gospel reading natin ito, dahil nga, one of the disciplines of Lent, itong ang panalangin. Prayer. Panalangin, no? Pero sana, hindi lang isang klase ng panalangin ang alam natin. Yun, no? Kumbaga sa, para sa akin, there is a, parang, yung, a list of, according to importance, no? Priority. Para sa akin yan, yung sabi mo nga kanina, Sister Rose, adoration. We give praise to the Lord, no? We glorify Him. And then we thank Him. No? Alam mo, kahit naman, sa human relationship natin, importante yan. Yung diba? nagpapasalamat. At saka yung acknowledge mo, no? Halimbawa, yung mga bata, ako, believe ako sa mga batang strategy nila. Nay, I love you. Nay, ang bait-bait mo naman. Thank you. Di ba? Ganyan. Kay, yung weakness na rin pengari yun Kaya totoo yung sinasabi ng ating, yung kasabihan na, sabi nila, prayer is the strength of man and the weakness of God. Alam nyo kung may weakness ang Panginoon, pagka ang ating mga panalangin ay punong-puno, no? Ng, ito nga, pananampalataya, we depend on Him,
no? Gustong-gusto ng Panginoon yan. Yung, at saka yun nga, yung coming from the heart. Kasi it's the disposition. Opo. Sister Rose and Sister Son, no? Hindi mga words, but the disposition. Every time we come and, we pray before the Lord, ano ba yung disposition mo? Yan, the disposition of a child. Opo. Diba? Oh, yan. Pagkatapos no, Mommy, I love you, Daddy. Alam mo, pagka ganyan, naku, yung mga magulang siguradong ibibigay. Opo. Lalong-laro na kung nakakabuti naman sa'yo, no? Mm-mm. Ito yung sinasabi ko, Sister Rose, Sister Son. Kasi ito yung karanasan ko sa buhay ko. Dahil ako'y bunso. Sige. Ay, opo. No? Alam mo, pagka bunso ka, may advantage yan. Oo, Opo. totoo yun. Diba? Madalas paborito ang bunso. Paborito. Mm-mm. Alam mo yung mga kuya ko, mga ate ko, no, baka nakikinig sila ngayon, ha? I will refresh your memory, yung mga ate. Pag may mga kailangan yan sa daddy ko, no, minsan dadaan muna sa akin. Ay, ganoon mo. Wow. Uy, Talaga? pagsabi mo kan dad, makanyan, Oh, makanyan. May J-Tor? Oh, medyo, tapos alam kong lambingin yung daddy ko Mm. No, yung mami ko, alam ko. Opo. Kasi pag dumating ang daddy ko from work, no, kasi wala siya, the whole week Uwi yan, mga Friday evening, dahil nga, may housing sila dyan sa Clark, no, during that time. Opo. Sa CCPO siya, no, sa parang HR, no, mga empleyado, hinahawakan yung mga Filipino employees dyan sa Clark. So, Friday evening pa lang, medyo, alam ko nang gagawin ko. Kasi, dala-dala niya yung mga paborito kong tsokolate, Chocolates, opo. yung mansana, Oo, dyan sa oranges. PX. Mm-mm. PX goods ba yun? Opo, Sa- PX. sa mga PX, di ba? Oo. Kasi, siyempre, stage height. Opo. Yan, no? Anyway, yan, no? Nakagahanda na yung tsinelas niya. Tapos, naku, lalong-lalo na pagka yanakap ko yan. Oo. Kasi naka-single motor, no? Naka-helmet. Pag dumating, sabay yakap yan. Naku. Alam mo naman na pagka yung magulang, yanakap ka ng bunso mo. Di ba? Yung mga, Oo. Kahit milakongan hindi, ng pagal. Totoo po Diba? yun, Mong. Oo. Milakongan Oo, totoo. Diyang mapagal ka opisina, pilangaldo, o kaya marami kang iniisip, no? Masakit ang ulo mo, masakit ang paa mo. Na ako, yung balaretan tsinelas ng pongga. Oh. Tambing-tambing, hanapin. Tambing-tambing. Milakola pagal. Yan, lalambot ka sa Tarson. Oo. Diba? Oo, yan ang Opo. magulang. Yan din, in a way, if you do that, no, with all sincerity and faith in the Lord, Opo. naku, no, siguradong lalambot din, no? In a way, no? Opo. Quote-unquote, ha? Kaya nga tama yung the weakness of God. Hindi pwedeng hindi ka pakinggan ng Diyos, lalong-lalo na nung nakakabuti yan. Opo. Sigurado. No? Pag punong-puno ng pananampalataya yung ating Opo. mga panalangin, no, we have the disposition of a little child, Opo. the dependence that is, I think, no? Makikita mo sa isang bata sa kanyang mga magulang. Naku, sigurado yan. Walang Diba? hindi. Oo. Oo. At sigurado na yung ating mga panalangin, no? Again, the condition there is nakakabuti sa atin. Opo. God is so generous, di ba? Opo. Hindi natin, we cannot outdone, sabi nga, the generosity of God. Di ba? Akala ng iba, pagka hindi binigay, yung sabi ni Sister Song kanina, hindi binigay yung hiningi nila sa Diyos, ang tingin nila sa Diyos, para maramot. Opo. Makanya na ka man, Lord. Makanya. Ngayon, mag-complain ta na kanita. Ba't may bingini? Makanya. Pero nga, yung sabi ni, baka the best is yet to come. Opo. Kaya hindi pa binibigay. Diba? Opo. Kasi tayo, sad to say, ha? Pag humingi kasi tayo, gusto natin sa ating paraan, sa ating sariling panahon. Opo. Diba? Kung minsan may mga kondisyon pa tayo. Kay manaplit tapan At saka na kayo, pautang tapalob Lord, mag-serve na ako man, ha? Opo. May sumbat pa. Ito nga. Lord, yun, may misa akong maging PPC officer, o kaya, 4 ko organisasyon, Lord. Misang ko naman manyawad kaya Ito kaya, Demanding. wala mo utang na palod ni nga pong Opo. ginoy. Oo. Diba? Medyo sana po, pagka tayo humihingi, hindi ganyan. At saka,
Huwag naman tayong agad-agad, 'di ba? Na didiretso mo lang yung pangangailangan mo. Pero what about na ano ba? Nagbigay ka naman ba ng papuri sa Diyos? Oo. 'Di ba? At pasalamat ka ba? Mm-mm. No? Kung minsan yan, para sa akin yan ang mas Mm-mm. mataas na uri ng mga panalangin. Mm-mm. Kasi yung hingi, yung nga, napakalinaw naman dito sa ating ebanghelyo. Opo. Alam na ng Diyos eh. Mm-mm. Mm-mm. Tapos sabi nga natin, hindi maramot ang Diyos. Kahit na hindi mo hiningi yan, diretsyo, Mm-mm. basta tala mo, nagpuri ka sa Diyos, nagpasalamat ka, Opo. and then sabihin mo, at the end of your prayer, and I think this is the best prayer of all, no? Opo. Nasa Our Father ito. Oo. Thy will be done. Opo. Not my will, Oo. Mm-mm. but yours be done. Yung Opo. kagustuhan ng Panginoon. And usually, palaging mabuti Mhm. yung kagustuhan niya. Even the Lord, hindi lang na-express ito sa Our Father, no? Mm-mm. Pero alam natin, no? Ito, pagka Holy Week, napapakinggan natin yun. Yung senaryo ba dyan sa, sa hardin ng Gethsemane? Opo. Diba? Oo, yung prayer ni Hindi ba ilang beses na tayo nanood ng The Passion of the Christ? Opo. Ito yung, yung opening scenario ng The Passion of the Christ, eh. Nasa, sila, hardin ng Gethsemane. Opo, nananalangin. Nananalangin, di ba? Mm-mm. Nakaluhod pa sa batong malaki. Oo. Oo. Pagkatapos itong dalawang parang security guard, Opo. tinulugan. Tulog. Siguro nabusog. Diba? Kung ako yung supervisor ng dalawa, Mm-mm. kung security guard na kung minsan tinutulugan ka, di ba? Opo. Eh, Naka-duty natutulog. Naka-duty. Okay, dapat magbantay ka dun eh. Opo. Kaya nga sinama eh. Mm-mm. Para magbantay. Mm-mm. Kaya nga, nung nakita ng ating Panginoon, sabi niya, Pedro, no? Manalangin ka, no? Pray na sana, no? Huwag kang makatulog at hindi ka tuksuhin Opo. ng demonyo. Mm-mm. 'Di ba? Kaya nga prayer eh. Isang disiplina na. Anyway, ano ba yung sinabi ng ating Panginoon? Nandun siya. Sinabi nga ni Sterson nakaluhod. Mm-mm. Nandun sa bato. Pinagpapawisan ng Pinagpapawisan ng dugo. Opo. 'Di ba? Mm-mm. Oh. Ano yung sinabi niya Sterson sa kanyang ama? Sabi niya, kung pwede. Kung pwede. Oo. Sabi Opo, niya na alisin. itong kopa, Mm-mm. yung kalis, Opo. no? Kasi alam niya na talagang napakahapdi nitong kalis na to, nitong kopang ito. 'Di ba? Kung pwede, sabi niya, alisin mo sana ito, Mm-mm. no? Pero ano Pero bang in the end, sinabi Yan, niya oh, yung ano- you will be you- done. Opo. yung pa rin. Diba? Pero kung anong gusto po Yes. ninyo, yan. yun. Alam mo, ako para sa akin, that's the ideal way of asking God every time we come to Him. Oo. No? Lord, kung pwede, ito bigay mo sa akin, bigay mo sa akin. Pero, sana wag natin kalilimutan, at the end of our prayer, no, the prayer of supplication, sabi nga, sana naman, Lord, no, kahit na hinihingi ko yan, pero kung hindi nakakabuti sa akin, Opo. hindi nakaayon sa kalooban mo, Lord, Oo. yung kalooban mo ang masusunod. Oo. Ano mong, sa kanya pa rin po yung last decision. Kasi alam niya kung ano yung Mm. mabuti Alam niya kung para ano yung sa tama. atin. Oo. Mm. Opo. Kaya, Mm. sana po isang napakagandang reflection sa Opo. ating lahat yan. Mm-mm. No, sino ba naman, ako hindi ko sinasabing masama ba mong yung humingi. Hindi ko sinasabi yan. Opo. Ang sinasabi ko lang, na sana, bago pa tayo umingi, naku, magkaroon tayo ng mga tamang disposition naman. Oo. No? Hindi nang, malamot ang medyo kang garapala, Mm. Lord, hindi mo na ako makanyan. Lord, hindi mo na kanako yun eh. Medyo, ano ka muna, Opo. hindi muna parang, di ba? Opo. Diretso na dun sa iningin. Kailangan magpuri ka muna, no? We have to praise, adore the Lord, no? We have to really express, no? Out of a sincere heart, na kung sino ang Panginoon, kung paano natin siya nararanasan, ang kanyang kabaitan, no, kanyang awa, di ba? Opo. Kanyang pagmamahal, Mm-mm. at magpasalamat muna tayo doon, Opo. no? Alam mo, ako para sa akin, kung ako yung nasa nasa sitwasyon ng Diyos, ako rin ma-encourage ako na mapay na maninibiyas siyang pasalamat. Salamat. Opo. Di ba?
Itang bala mo ma-encourage siya mo naman ng hapong ginon eh. Opo. Although, oo. Totoo naman eh. Kung halimbawa, siguro 1 milyon tayo nang hihingi. Ana siguro ni nga pong mapa naman ini. Mapa naman ini biyasa yang, di ba? Mapa ni nga. Alam na niya. Di ba? Opo. Ito nga sana'y pag-isipan natin at pagnilayan natin ang katotohanan na to, no? Yung panghingi po natin hindi masama yan, pero kailangan naman, no? Yung mas mahalagang klase ng panalangin ang ibigay muna natin sa Diyos, no? Okay, medyo tayo, ha? Oo. At sa ating mga texters po, may mga texters na tayo, no? Okay, mamaya po ibabasahin natin yung inyong mga text messages, no? May patalas ba tayo, Jack? Okay. Pagkatapos may kanta tayo, no? Okay, para po sa inyong lahat ito. It's Psych Time! Pakinggan ang mga usaping psikolohiya na may kinalaman sa ating mga Pinoy, kasama sina Doc Homer at Dada, tuwing Lunes alas 7:30 ng gabi, dito lang sa Bright FM 91.9, Friends Tayo! Sambahin ang ngalan mo, mapasa atin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Babalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan, napakaganda ng ating awit, no? Ama namin. Yan. The Lord's Prayer. Igpami. Yan. Pag kinakanta natin yan sa misa, no? Iba yung feeling, di ba? Opo. Tsaka lalong-lalo na, of course, iba't iba yung mga commission dito nga nakokopuse yung ibang Mong, kailangan po bang tanlanan gamat o miyabela po rin gamat me o makapaladla po o ano. No, whatever, I think kung saan po kayo, no? Kung saan kayo komportable at lalong-lalo na kung ano ba yung gesture na para sa inyo makakapagbigay kayo ng puri sa Panginoon, no? Although, kung minsan sa aming mga pare pag kinakanta yan, mas marami, no? Mas marakal kaming pare ng kahit ang puri may tatanlanan gamat, ne? Oo. Kung minsan yung mga Knights of the Altar namin, automatic, lumapit lang. Opo. Nang minsan
makasaranak mata eh. Mong, talan niyo ko, ano nini. Oo. Opo. Ano yung makasaraning mata ko. Ano Kasi nining malati kong nights. Opo. Oh. Parang ano siya, expression, parang gusto mo talaga may hinahawakan ka. Parang yung kamay po ng Panginoon di yung ba? Ganda. hinahawakan mo. Tsaka it shows talaga na tayo isang pamilya. Opo. Parang hawak kamay. Pagmisa, no? Kung pwede lang yung kapit-bisig. Opo. Di ba? Talagang it shows, no? Because, iba yung prayer. you know, every time we call the Lord our Father, it means we are brothers and sisters. No? Yun ang ating relasyon dapat, di ba? Okay, may mga texters yata tayo, Sister Son. No? Sige, basahin muna natin. Meron ka ba, Sister Rose? Opo, meron pong isa. From Sige. 5755, sabi niya, Maya pabengi po, ing panalangin dapat makuyad yamo, sasabyan akipnuking katapatan at kapakumbaban, uling bayo, tamo pamanalangin, balo na ning ginuing kailangan tamo. Ing tiro ng panalangin ibpami, Jesus, mapipirake king adwang dake amumuna ing ipasyag ing kapuryan at alang pasubaling kapanyukwan kaya kadua adwan tamo ing aldo pamangailangan pamangan kapatawaran at milisya king nanumang dewakan antimo ing anak amusmus neng papasyag na ing adwa na karing pengari na. Salamat po. Yan. Ayan, Talagang thank you. kompleto ang pagka-explain Kasanting niya. na, eh. Oo, Opo. thank you po. Ang ganda ng explanation nyo. Sige, Sister Rose, ikaw Opo, naman. meron po Okay, tayo thank ditong isa, galing kay 0766. Sabi niya po, gratitude to God unlocks the fullness of life. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of our past, bring peace for today, and creates vision for the future. Ayan, kaya dapat Ganda. lagi po tayo talagang magpapasalamat. Magpapasalamat. Opo. Dapat naman dahil Opo. everyday hindi na uubusan Opo. Tsaka parang ng mga biyaya ang Diyos sa atin. kung titignan po natin dahil sa marami nating kapalpakan, parang hindi mo man deserve yung mga Oo. blessing po kung yung minsan mga natin. binibigay yung mga blessings. Oo, kasi talaga naman kung wala ang tulong ng Diyos, no? Wala rin tayong magagawa, no? I remember a story, no, yung meron daw isang bata, Sister Son, at saka si Rose. Nakita nitong itong tatay niya, no? Kasi may malaki daw bato sa kanilang garden, and itong bata gusto niyang i-move, no? Oo. Parang itabi yung Opo. bato. Hindi niya kaya. Oo. Nabuhatin. Malaki, oo. Opo. Nag-oobserba lang ang tatay. So, linapitan niya, sabi niya, anak, anong ginagawa mo diyan sa bato? Sabi niya, tay, itinatabi ko. Kaya lang, hindi ko mabuhat. Kasi nga, laki ng bato eh. Opo. Sabi nung tatay, anak, ginawa mo na ba ang lahat, no? Ginamit mo na ba lahat ang lakas mo para itabi mo yang batong yan? Sabi niya, yes, Dad. No? Ibinigay ko ng lahat, sabi niya. Ginawa ko ng lahat, binigay ko nilakas ko lahat. Sabi nung tatay, hindi pa, anak. Ha? Sabi niya, bakit, tay? Sabi niya, hindi mo pang ginawang, sabi niya, humingi ka ng tulong sa akin. Oo nga. Opo. Diba? Oo. Wapi Tatay pa naman, naman yun. Madali niyang Wapi, no, di- matulungan. Sabihin, in-exhaust. Yung ganaganang possibility, ne? Kaya katamo makanyan. Humingi ng tulong. Kasi we cannot rely on our own strength. Opo. Diba? Kaya kailangan natin, we need God, we need prayer. Opo. Kasi nga, I think, no, may mga bagay na talagang hindi natin kaya. Opo. Na kailangan nating hingi ang Panginoon, di ba? Yan. Okay, may isa pa? May isa pa. Galing sa Pampanga Provincial. Ayan. Jail. Sige. May update ba Pero tayo hindi dyan? niya binalita yung sabi lang niya, kami po dito sa Pampanga Provincial Jail, maghapong puro kakaisip sa pamilya. Pero pagsapit ng 6 p.m. nawawala na ang pagod namin kasi 91.1. Wow. Sabi niya. Sarap naman yan. Salamat Hindi niya po. binalita yung Baka okay lang po Oo, sila. siguro. Baka, Mm-mm. siguro bigyan tayo ng update, no? Mm-mm. Diyan sa sunog.
Thank you very much po at nakakatabang puso naman yan. Ito, galing pa rin doon. Okay, sige. May tanong. Kutang kumu po at megmisaya Father Joel, Pampanga Provincial Jail. Ketang ama namin, eke po talman Taytayin gamat. gamat. Balamu, first communion kami. Makatikom gamat. Sano po yung gusto? Yung nakaganon, parang nagpe-pray. Kaya nga, oo. Sa alin daw ang tama, sabi niya. Yun, Actually yun ang po tanong ay niya. ang liturya dyan, wala naman siyang parang definite na official. Opo. No? Mm-mm. May mga options tayo. Oo, Like for oo. example, sa the manner of communion, no? Mm. Di ba kung minsan yung iba, diretso sa Mm-mm. bibig, Oo, di ba? oo. The body of Christ, amen. Ah, No? So yung that, iba naman, sa yung iba naman sa kamay. Opo. Of course, hindi pwede sa paa. So, Aba? hanggang lang sa ano. So, Opo. yung dalawa. Oo. And then, Kahit the alin church doon. allows that. Although may mga paring very conservative kung minsan, Opo. sabi nila na through the mouth lang, no? Yung Opo. parang sa bibig lang pwede, no? But Pwede rin sa pwede rin kamay. sa kamay, actually, no? So, ganyan din po yung Our Father. Mm-mm. Kung minsan kami mga pare, we allow adaptations, no? We allow, may ano kami dyan, parang may leeway, yung bang Oo. a freedom to choose whether maghawakan ba tayo o kaya makabuklat tamo palad or regalo makatikom la. Oo, Opo. nakatikom yung kamay, parang nagdadasal. Opo. Magkadikit yung dalawang kamay. So ala pong bala mo metong ya paralan potang Kaya kakanta iba-iba. tayo. Pwede lang ang puren Opo. for as long as it is really approved by the community, the parish, no? The parish priest. Like for example dito sa sa aking parokya diyan sa San Jose. Makatikom lang ang gamat ng tao. So I don't impose itang mitatalnan ng kaming Opo. gamat, ne? For them, they find that very meaningful and okay lang 'yun. Opo. Importante umaawit sila. At yun nga, para sa kanila mas makahulugan daw 'yon, no? Opo. Kaya ginagawa nila. Ito pa. Okay. Ito na yung news nila. Yung news, Sa okay. Pampanga Provincial Jail. Sabi niya, last Saturday sumabog ang tangke. 7 ang nasa JBL, labnos ang balat. Sa Selda 12. Selda 12. Ay, hindi pa doon nagpupunta si Sister Day? Selda 6 yata siya. No? Hindi Okay. dyan. Selda 12 daw. Selda 12. Nalabnos, meaning to say, Oo, 7 ang may kalabkab yan siguro. May Oo. sabog yan. Literally, Tangke. sumabog yan. Naku, maingat lang po sa mga Oo. tangke nyo sa bahay. Kayo pong nakikinig. Opo. No, May sasabog isa. labareta. Oo. Opo mo. Ganun ba? Mm-mm. Di ba nakasealed yan? Mm-mm. Hindi. Baka yung- yung di ba yung- pag nagluluto, bubuksan. Tapos Ah, baka wala nakalimutang Di Minsan sarap mo nagkakaroon ng pagkatapos- leak yung hose. Oo. Wait ang host. Okay. Pagkatapos magluto. Delikado ganon. yan, no? Mm-mm. So, sana po yung mag-ingat tayo Nakakatakot dyan, no? naman, oo. Mm-mm. Okay. So, we'll pray for yung mga Opo. victims ng sunog na Nasa yan. no? JBL pa. 7 daw, 7. Opo. 7 Okay. nasa hospital. Sige. Sige. Okay, Sister Rose, wala na? Wala na po. Sige, ipagpatuloy natin itong sinasabi nga natin tungkol dito sa Father. sa panalangin, no? Mm-mm. At ang isa pang nasasabi dito sa ating when we talk about ito nga, no? Mm-mm. Ito isang mahirap na parte ng Our Father ito eh. Mm-mm. Of course, today is this year pala is the year of mercy. Opo. Naku, itong yung okay lang itong yung paghihingi ng daily bread, no? Ito yung pangalawa, Sister Son, di ba? Ito yung medyo controversial dito at ewan ko ba't we find it so hard, no? And forgive us our debts, no? So sabi niya, pinapatawad mo sa amin yung mga utang namin. O ito. Ito na. As we also have forgiven our debtors. Naku, ito. Aga nakakita ang parabola. Hindi ba yung parabola? Oo. O, sige, papatawarin kita. Oo, tapos may nangutang sa kanya. Hindi Itang may anutang kayang kaya ng alipan, ning ebanghelyo, pinyakal ne batal. Oo. Anya kalati utang, pinyakal ne batal. Opo. So bala mo talagang bala mo nung kumpara mo kayatang
inabsueltuhan ng Gayambos. Sa kanya. Malaki, Oo, di ba? Oo, yung inabsuelto sa kanya, malaki. Potang kay inirugong kayabe ng alipan. Mm-mm. Ha? Anya mo karita kayutang. Kinwel yun niya pa. At saka pinapatapon pa sa bilangguan. Opo. Oo. Alam niyo po, ito'y talagang medyo, talagang mahirap ito, no? Mm-mm. Humihingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. At pag pinatawad tayo ng Panginoon, Mm-mm. dapat, that's already the sign na talagang pinatawad na din natin Oo. yung ating kapwa. Yung kapwa. No? Mm-mm. Nang kaya pinamanlawin mo na manyawad ka tamong tawad kay nga pong Ginoo. Opo. Mm-mm. Buta kay ka mismo, ka mapamatawad. Oo. Mm-mm. What will that reveal? No? Mm-mm. Ano ba yung pinapakita nun, di ba? Na balamoy ka, manyad kang manyad. Mm. Nakaman mami ng patawad. Oo. Di ba? Opo. Siguro this is one thing that isipin natin, no? Mm-mm. Kaya nga pag rini-recite natin itong Our Father na to, tingnan natin ang sarili natin, Mm-mm. no? Ako ba'y nagiging forgiving? Mm-mm. Parang do I try my best really to forgive, no? Oo. Yung mga enemies ko, yung mga because ito nga yung deklarasyon natin sa Year of Mercy, no? God is merciful, He is compassionate, Mm-mm. 'di ba? He shows His love and mercy to sinners. Mm-mm. What about us? Yun ang Oo. Yun ang sigurong medyo mas nakakagaan sa atin, no? I'm not saying hindi masama, hindi yung mabigat ang pagpapatawad. Mabigat 'yan. Mm-mm. Pero there are some things na pwede nating gawin na medyo mas makakagaan. Like for example, ito nga, Mm-mm. na isipin mo, ikaw ay makasalanan Mm-mm. at pinapatawad ka rin ng Diyos. Oo. Di ba? Opo. Kung alam natin na, ako pala, makasalanan ko rin, manyawad kong tawad, o tika patawaran rin yung kapatid ko. Medyo makakayang bagya. Opo. Di ba? Isang ano yan, ha? Oo. Pangalawa, I would suggest na you put yourself into the shoes of the other. Oo. Ante mo, gawa na kaya kainin. Itong penasakit na ko, piglokuan. Siguro nung atyo ko kay sitwasyon na. Bala mo understanding the situation of the other. Kaya pala piglokuan na ako, lalo na kay pera. O masakit siya pala yung kain na. In other words, Oo. may dahilan nitong taong ito. Opo. Pota may puwersa ya. Mm-mm. Because of he was forced by circumstances. Situation, opo. The situation. Siguro nung ikang at ang lugar na baka you have done the same thing. Opo. Diba? Mm-mm. Yun ay isa pa rin nakakagaan yan. Mm-mm. Mong, Diba? there is a saying that sabi niya, forgiving is releasing the prisoner, and that prisoner is you. Yes, yes. Oo. That's it will give you freedom na, di ba? Opo. Mm-mm. And then, I would suggest, ito po yung nakakagaan din para magpatawad tayo, no? You pray for your enemies. Di ba? Sabi ng ating mga, pray for your enemies, do good to those who hate you. Opo. Mm-mm. Because you cannot pray and do good to a person at the same time, galit na galit ka sa taong yan. Sigurado, ang panalangin mo, pag nananalangin ka sa mga kaaway mo, no? Petang yung makiburige ka, pangadi mo la. Opo. Tunggal ditak mababawas. Mawawala. Opo. Mababawas, sigurado Totoo mo. po yun. Pwedeng, although rin aliwa, sabihin daw, matini sana. Ano yun, no, Mong? Sign of spiritual maturity. Pag Yes, napapanalangin na yung Yes. mga Sila, oo. mga nakaaway Tang, mo, mga may sabi kasalanan mo, Lord, sa'yo. di na merong sala kaisipan ni ning Opo. kapatid ko Ay, ini. oo, totoo yun. Nakaka... Oh Lord, sana realize na din, makanyan pag makanyan pinagdasal eh. mo. Dapat Opo. po itang masanting nga pangadi. Aluway itang mamanyas niya po sana. O kaya, ne? Aksidente ya sana. Di nga, aliwa, makanya naman, no? They Ay, wish oo. harm, Opo. di ba? Mm-mm. Pero parang hindi prayer yun. Oh, no? hindi. Curse. Pangadi ito eh. Curse. Oo, curse. Tsaka, Mm-mm. potay nga pong gano'n eh. Makanya na kamampangadi. You know? Oo, hindi pa nga. Oh, hindi panalangin hindi talaga dasal yan. yun Tama yung ito. Sister Son, Oo. no? Hindi tamang panalangin yan, no? Pag ganun na po yung attitude mo, parang ang kalaban mo, yung sarili mo, hindi na yung tao eh. Oo. Ikaw na mismo yung may problema. That's right. Okay. May isang texter yata Meron tayo. pang Sige. dalawa, May reaction. no? Sige. Actually, tanong. Atay may tanong ba? From 0817, bakit po dito sa San Fernando Cathedral, Mhm. misa alas 11, bawal pumalakpak?
pagkatapos ng misa. Roding Garcia ng San Simon. Alam natin sagutin yon. Siguro ang San Simon sasagot siya. po si Monsignor Eugene. Baka nagsisimba dyan. Oo nga. Opo. Taga San Simon niya mo, pero Oo, sisimba pero- siguro Opo. kaya ni Katedral. Siguro no? po nag-office Ang- dito. Ang tanong Tapos niya, pag-lunch. bakit bawal pumalakpak? Bakpak. Kasi actually sa ibang simbahan pumapalakpak after the mass. Ngayon, Opo. tinatanong niya kung Oh. bakit. Okay. Siguro po tanungin natin bukas si Namong Jean. Pabayaan niyo po assignment namin yan. Opo. Siya makakasagot. Oo. Kasi po ito, masikano rin electric pan ng mga ragulgan eh. Ila ng papalakpak beta. Ilan ang papalakpak dito kaging babo eh. Sige po, bukas We're not po, really sure po, assignment but namin. let's have a little research. No? Opo. Bawal? Well, Bawal daw po ali naman malakpak. po. Pero, Mm. they might have a special reason why. Opo. I don't know, I'm not very sure, no? Ako na kaya, kayong misa ko after the mass, minsan, okay lang na pumalakpak yung mga tao, no? Opo. Basta yung palakpak na for the Lord, no? For example, may particular saint, Opo. maka sa Blessed Mother, Oo, usually naman ganun itang usually makanya yan. Opo. Okay, so baka po may reason dyan sa ating Metropolitan Cathedral. Opo. Sige. Okay, may isa pa? Isa pa, sa Pampanga Provincial Jail pa rin. Sabi po ni Brother Joe, i-bless ni Apong Seto ang holy door dito sa jail. Tuloy po kaya ito. Wala pa naman si Apo Seto ngayon. Bukas, nandyan. Bukas po, darating siya dito. Magraradyo po siya bukas. Tanungin po ulit natin Eh, bukas. Chingson po assignment ni. Assignment Ayan, dalawa na kay Tita. assignment Naku, mo, dalawa na Tita yung Son. assignment Dalawa ko. mo yung assignment mo, Sister Son. Opo. Sige. Holy door, ha? Oo. Tsaka Oo. palakpakan. Okay. Oo, tsaka yung palakpak. Sige Oo. po. Ako nga, gusto ko yung elevator natin dyan magiging holy door din Amen. Palakpakan mo, punta kayo, ibuklat yan Papa, ay, ang galing. May automatic na no? Okay. Sensor. Yes, let us end our beautiful episode today with a concluding prayer to be led to us by Sister Son. Father in heaven, you have given us a mind to know you, a will to serve you, and a heart to love you. Give us today the grace and strength to embrace your holy will and fill our hearts and mind with your faith and love, that all our intentions and actions may be pleasing to you. Help us to be kind and forgiving towards our neighbor as you have been towards us. Amen. Okay. Opo. May mga announcements ba tayo? Greetings mo. Greetings, sige. Opo. Sister Rose, Opo, sige. greet ko po yung kaibigan ko, nakikinig po sila, si Encarnacion Antonio, tsaka si Ira Antonio, tsaka po yung mga Antonio family dyan sa San Isidro. San Hello, Isidro. Guagua. Guagua. Opo, lagi Kina- na rin silang makikinig niya. Kina Father Ramil yan. Opo, Kapulong, Kapulong, Kaapong no? Ramil. May apostolate ko ken, Opo. Mababait yung mga tao dyan. Ay, opo. San Isidro, Guagua. Okay. Diyan yung mga famous na mga gitara. Opo. Gitara. Na lumanog. okay. Lumanog, ne? Lumanog. Nung panahon namin dyan, marami yan, mga gitara dyan. Opo. Ewan ko kung meron na ba? Meron pa po. Meron Nandiyan pa. pa rin po sila. Okay. Sige, thank you po. At paalam ka na, Sister Rose. Opo. Maraming salamat po. At wag po tayong manghinawang dasalin ng Our Father because it is the perfect prayer of all times. Ayan. Yes. Salamat po. Thank Good you. evening and God bless. Okay, may Board of Trustees meeting po ang Lay Formation Institute bukas. Baka po nakikinig sina Madam Umali, Madam Luna, and Madam Vicky. Hihintayin po namin kayo dito. Yan. And Brother Banjo. Thank you very much po. Bye-bye po. Good night. At wag po natin kalilimutan itong napakahalagang disiplina po ng panahon ng Kwaresma ang panalangin, no? Ito po ang nagbibigay ng tibay ng loob, ng lakas ng loob sa ating lahat sa oras ng tukso, paghihina, at lalong-lalo na po sa oras ng ating mga pangangailangan, no? Ang Diyos po ay parating nakikinig sa ating panalangin, no? Let us prioritize and spend time, no, with the Lord in prayer para po lalong maging makahulugan, no, ito pong panahon ng Kwaresma. Ito po si Father Pep Bacay, ang Director po ng Commission ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. That neither heaven is at peace when we live not in peace. If there's one more gift